Jojo Abad. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay at patnubayan po tayo ng mahal na Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. Leading prayer of our beloved honorable pastor, anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the entire prophet for loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, all blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po, minamahal, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng Diyos, ang beloved ko preachers, beloved ko workers, at sa lahat ng ating beloved choirs and beloved singers, sa lahat ng ating beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito ay magandang hapon po, minamahal sa inyo pong lahat. Kumusta na po kayo, minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang biyaya at pagpapala, kalakasan at kagalakan na galing sa ating mahal na Panginoon. Ang kapayapaan ng ating buhay na Diyos ay sumaatin pong lahat, minamahal, at ganoon din naman sa lahat ng ating mga viewers around the globe sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa lahat ng ating mga kapatid na nasa ibayong dagat, minamahal, ay ating pong ipinapaabot ang ating pangungumusta sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po, minamahal ko, ang magpanalangin po sa ating lahat at tayo po ay narito ngayon, mga minamahal, hallelujah, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa at ating pong buksan ang ating puso, ang ating pangunawa, minamahal at pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, strength in unity. Strength in unity. Kalakasan, mga minamahal, sa pagkakaisa. Amen? Sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, na makasumpong tayo ng kalakasan. Everybody shout, praise the Lord. Kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tunay na saganang atin, tayo po ay mahina. Amen? Hindi po sapat yung ating taglay na lakas para magtagumpay tayo sa bawat hamon sa ating mga buhay. Mga minamahal, kailangan natin ng kalakasan na galing sa Diyos. Say amen. Say praise the Lord. Kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. So sabi ng Biblia, mga minamahal, ating pong paglingkuran ng may katapatan ng ating mahal na Panginoon, mahipo ang puso ng Diyos sapagkat ang kagalakan ng ating Panginoon ang siyang ating kalakasan. Amen? Once na mapaluguran natin ng Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Ang kalakasan na ang kagalakan ng Panginoon ang siyang ating kalakasan. Kalakasan na ating kailangan para magtagumpay tayo, kalakasan na ating kailangan para makapanatili tayong naglilingkod hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Strength in unity. Ang sabi po rito, mga minamahal ng ating pinag-aaralan, Christ is the head of the church and church is the body of Christ.
And we are the particular member of the church. Mga minamahal, si Kristo, ang ating mahal na Panginoon, siya po ang ulo ng iglesia. He's the head of the church. And the church is the body of Christ. Yung iglesia, ito po yung katawan ng ating mahal na Panginoon. And we are the particular member of the church. Amen? Tayo po ay mga minamahal membro ng iglesia, ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Start na tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay naglingkod sa Diyos. Tayo po ay kabahagi na ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At dahil tayo po ay kabahagi na ng katawan ng ating mahal na Panginoon, our number one concern, mga minamahal, ay ang iglesia ng Diyos. Amen? Ang ating number one concern ay ang gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa na lamang po yung ating pamilya. Tama po ba? Everybody shall praise the Lord. Pangalawa na lamang po yung ating mga sarili. Pero yung number one concern natin as a believer, mga minamahal, ay ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Unang talata po, mga minamahal, from the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Basahin po natin ang talata ito. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body are many members, the one body is also Christ. Minamahal, concern regarding sa unity ng church. Everybody shout, praise the Lord. Magkaroon tayo ng concern sa pagkakaisa sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kung paanong si Kristo ay iisa, nararapat ang ating puso, ang ating isip, ang ating pananaw, maging ang ating mga adhikain at mga bagay na ating ninanais patungkol sa gawain ng Panginoon ay iisa. Palakpakan natin ang Panginoon because our individual mission, mga minamahal, is the unity of the church. Why? Because once we are concerned for the unity of the church, mga minamahal, it means, mga minamahal, we edifying the church. Amen? Kapag concerned tayo sa pagkakaisa sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating purpose, mga minamahal, is to edifying the church. Maging matibay ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon na kahit anong struggles, kahit anong
pagsubok, kahit anong pagwasak ng kaaway sa iglesia ng Panginoon, mananatili tayong matibay, mga minamahal. Bakit po? Because there's strength in unity. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. As long na tayo po ay nagkakaisa, amen, magkakaroon po ng perfect edifying yung church. Hindi po tayo, mga minamahal, sapagkat sa iglesia ng mahal na Panginoon, hindi makakabuti sa katawan, mga minamahal, o mga sangkap ng katawan, kung magkakaroon tayo ng word na pagkabahabahagi. Amen? So, it means, mga minamahal, kapag naandyan ang pagkabahabahagi, walang pagkakaisa. At kung walang pagkakaisa, walang lakas. At kung walang lakas, mga minamahal, lahat tayo ay mabubuwal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, napaka-importante talaga ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. Hindi makakabuti sa katawan at maging sa sangkap ng katawan, mga minamahal ko, kung tayo po ay nagkakabahabahagi. Ganun din naman, mga minamahal, kung mayroong pagkabahabahagi sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, neither give place, mga minamahal, division. Huwag nating bigyan ng puwang. Amen? Huwag nating bigyan ng lugar yung pagkabahabahagi, maging sa puso at isip natin, mga minamahal, nagkakaroon po ng division. And take note, mga minamahal, the author of sin and division, the author of confusion, walang iba kundi ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, huwag nating bigyan ng lugar ang pagkabahabahagi sa ating puso, sa ating isip, at ganoon din naman ay huwag nating bigyan ng lugar at puwang ang pagkabahabahagi sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ay magkaroon po tayo ng malalim na awareness, magkaroon tayo ng malalim, mga minamahal, na concern, maging vigilant po tayo, amen, bantayan natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at buong tapang natin, minamahal, na sa watain ang sinumang gagamitin ng kaaway, mga minamahal, upang maging panimulain ng mga minamahal, pagkabahabahagi at himagsikan sa loob ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong matakot sa watain kapag may nakikita tayong gagamitin ng kaaway para magsimula ng himagsikan at pagkabahabahagi sa iglesia. Because we are concerned in the church. Concerned tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Once you are concerned sa gawain ng ating mahal na Panginoon, iniingatan mo ang gawain ng ating buhay na Diyos, sapagkat alam mo nang dahil sa gawain ng Panginoon, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa gawain ng Diyos, napabuti ang takbo ng buhay mo. Dahil sa gawain ng mahal na Panginoon, naranasan mo ang dakilang pag-ibig ng ating buhay ni Diyos. Dahil sa gawain ng ating mahal na Panginoon, lumago tayo ng matibay at matatag sa pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So dahil sa gawain ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pag-asa. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa. Dahil kung wala ang gawain ng Diyos, nasaan kaya tayo ngayon? Tingin ninyo, nasaan kayo ngayon kung walang gawain ng Diyos? Diba? Ano kaya ang buhay natin ngayon kung wala tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon? Minamahal. Amen? Tiyak po natin na kung wala tayo sa gawain ng Panginoon, masalimuot ang takbo ng buhay natin. Miserable ang takbo ng buhay natin. Amen? Siyempre, wala tayong kapayapaan. Wala tayong kagalakan. Bakit? Mga minamahal, yung source ng peace, yung source ng happiness, yung source ng joy, ay ang ating mahal na Panginoon. Wala tayo sa gawain ng Diyos. Normally, magiging miserable, magiging masalimuot, magiging magulo ang takbo ng buhay natin dahil wala tayo sa gawain, sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. But thank God. Amen? Salamat sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon dahil isang araw kumatok ang Panginoon sa pintuan ng puso at isip ng bawat isa sa atin. Hindi po natin
Mga minamahal, ipinagkait ang pagbukas ng pintuan ng ating puso. At dahil binuksan natin ang puso natin, pumasok ang mahal na Panginoon. Naghari ang Diyos sa mga puso natin. Naramdaman natin, mga minamahal, yung unspeakable joy. Amen? Yung unspeakable joy, yung unspeakable peace. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kahit po ang kaisipan ng tao ay hindi po maririp ang kagalakan at kapayapaan na nadarama ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Imagine kahit po ang kaisipan ng tao ay hindi po kayang maririp, hindi kayang maarok ng kaisipan ng tao, yung kagalakan at kapayapaan, mga minamahal ko, na ating nadarama, because it is unspeakable. Amen? Hindi po kayang ipaliwanag, ngunit ikaw na nakadarama ng kapayapaan at kagalakan na galing sa Diyos, punong-puno ka ng pagpupuri, punong-puno ka ng pagpapasalamat. Salamat, mahal na Panginoon, dahil kami iyong tinawag. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong pinili. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong hinirang. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para makilala ka. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sino baga tayo kung iisipin lang para bigyan ng oras, para bigyan ng panahon ng mahal na Panginoon? Tayo wala naman. Ngunit dahil ang Diyos ay walang tinatanging tao, hindi niya iniisip kung saan ka nagmula o sino ka o ano ka. Ang iniisip ng mahal na Panginoon, ikaw ay maakay niya sa kanyang banal na paanan, dahil nais ng Diyos makita ka na nagpupuri at naglilingkod sa Kanya, mga minamahal ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See, yung number one concern natin, yung church ng Diyos. Amen? Dahil kapag ihiwalay sa atin ang church ng Panginoon, hindi tayo mabubuhay spiritually. Oo, mabubuhay tayo physically, pero spiritually, kapag malayo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, mararanasan natin yung emptiness. Everybody shout, praise the Lord. Yung emptiness spiritually kapag malayo tayo sa gawain ng Panginoon. Na-experience na po na yan ng ating ilang mga kapatiran sa dako ng Tacloban. Nung dumating ang bagyo ng Yolanda, November 8, 2013, nasira ang chapel, nasira ang mga gawain ng iglesia. Mga minamahal, nawalan ng gawain sa dako ng Tacloban City for almost 1 month. Ang mga kapatiran, nasira ang kanilang mga bahay, nawasak ang kanilang mga ari-arian, mga minamahal. Pero sabi nila, Brad, hindi kami nalulungkot dahil nawalan kami ng bahay, hindi kami nalulungkot dahil nawalan kami ng mga ari-arian, nalulungkot kami dahil nawala ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, ngayon namin kailangan ng mahal na Panginoon. Ngunit ang gawain ng Diyos ay wala. Naramdaman nila yung sobrang emptiness ba? Emptiness. Experience nyo yan, within mga minimal 1 week, Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi ka makadalo. Sa loob ng 1 buwan, kapag hindi ka makadalo ng 1 buwan, maramdaman mo na kahit busog ka, pero merong kulang pa rin. Kahit may pera ka, pero kulang pa rin. Kahit kumakain ka ng masasarap na pagkain, pero kulang pa rin. Bakit po, mga minamahal? Yung satisfaction ng puso natin, tanging Diyos lang ang makakapuno. Sa puso natin, merong empty space. Tanging Diyos lang ang makakapuno ng empty space na yan. Kahit marami kang kaibigan, hindi mapupuno yung empty space na yan. Hindi kayang punuan ng kaibigan. Hindi kayang punuan ng pera. Hindi kayang punuan, mga minamahal ko, ng salapi, yung empty space na yan ang puso natin. Pero pag tanggapin mo si Kristo, yung empty space na yan, Diyos lang ang makakapuno. Kaya magtataka ka, kahit hindi masarap ang pagkain mo, masaya ka. Kahit hindi magagara ang damit mo, masaya ka. Kahit hindi sapat ang financial na tinatanggap mo, masaya ka. Bakit? Si Kristo nasa puso mo na siyang nagpupuno ng lahat ng kakulangan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya we are very concerned sa gawain ng mahal na Panginoon. Ingatan natin ang iglesia na huwag ito mapasok ng anumang pagkabahabahagi. Sino man ang nadidiscern natin na ginagamit ng kaaway, mga minamahal, para mag-create ng himagsikan, that is word rebellion, sa iglesia, mag-create ng division sa iglesia ng mahal na Panginoon, buong tapang natin itong sawatain. Amen? Amen? Ang sinumang gagamitin ng kaaway, mga minamahal, upang magpanimula ng himagsikan at pagkabahabahagi,
ay buong tapang natin itong sawatain sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, division is a sinful personal alienation. Amen? Yung nagkakaroon ng pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. Nagkakaroon ng pagkabahagi. Amen? Hindi po sa Diyos yan. Everybody shout, praise the Lord. Yan po'y likha ng kaaway para ang iglesia, mga minamahal ko, ay masira. At ang sabi rito, between Christians, rooted in sinful attitude like envy, pride, and selfish ambition. Doon po, yung kabuuan ng word na division, mga minamahal, ay isang sinful attitude, isang makasalanang katangian. Katangian na hindi galing sa Diyos. That is word, sinful attitude. Katangian na hindi galing sa Diyos. Katangian, mga minamahal na lilikha ng kaaway sa puso at isip ng tao. That is sinful attitude. At ang sinful attitude na yan ay binubuo ng inggit. Amen? Amen? Binubuo ng pagmamataas, pagiging palalo at pagiging mayabang. At naandyan din po mga minamahal yung selfish ambition. Amen? Makasariling ambisyon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Hindi po yan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong matakot sa watain, mga minamahal, kung sino man ang gagamitin ng kaaway para lumikha ng pagkabahagi, lumikha ng mga minamahal himagsikan sa loob ng iglesia, sapagkat kung hahayaan natin yan, tayo din po, mga minamahal ko, ay mapapasama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Kaili po pakibasa ng talatang ito. Praise the Lord. In the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanataya 1 hanggang 10, 1 minamahal, talatay 10. Ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita na isa lamang bagay, at huwag magkakaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Korinto. Sapagkat nadidiscern ni Apostol Pablo ng iglesia ng Korinto ay nagkakaroon ng pagkabahabahagi. Kaya in advance, siya po ay nagbigay ng counseling sa church ng Corinthians na huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa inyong puso. Huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa inyong isip. Lalo't higit sa lahat, huwag magkaroon ng pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, ngayon ipinapamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa magitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng iisa lamang bagay. Amen? At huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos na isa lamang sa pag-iisip at isa lamang sa paghatol. Malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag iisang ating pananaw, iisang ating hangarin, iisang ating layunin, iisang ating nais, iisang ating pinupuri, iisang ating sinasamba, mga minamahal, walang anumang pagkabahabahagi ang makakapasok sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 verse 14, chapter 12 verse 14 up to verse 21. Sundan po natin ang pagbasa. Praise the Lord. In the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 14 up to 21. Praise the Lord. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, it is therefore not of the body. If the whole body were an eye, were the hearing. If the whole were hearing, were
were the smelling. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased him. And if there were all one member, where were the body? But now are they members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Korinto, Kabanatay 12, mga talatay 14 hanggang 21. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito ay hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pang-amoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So walang pagkabahagi sa katawan. Amen? Dahil kung magkakanya-kanya ang bahagi ng katawan, hindi po maayos, mga minamahal, walang kaayusan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Naalala ko yung kwento ng aking beloved father, mga minamahal. Sabi niya, mayroong pagkakataon na nagwelga yung ibang bahagi ng katawan sa tiyan. Sapagkat ang sabi nila, hayahay ko nun ni si tiyan kay mulihok ang kamot, amen, aron makakaon. Si tiyan ang magpahimulos. Everybody shout, praise the Lord. Gagalaw ang paa, amen, para makahanap ng pagkain, mapupunta lang kay tiyan. Amen. Yung mata, mga minamahal, maghahanap ng pagkain, ngunguyain ng bibig, mapupunta lang din kay tiyan. Everybody shout, praise the Lord. So, nagkaroon sila ng himagsikan, nagkaroon sila ng pagkabahagi. Ang sabi nila, pambihirang itong si tiyan, lahat ng ating pinaghihirapan, napupunta lang sa kanya. Everybody shout, praise the Lord. Ano kaya kung hindi natin siya bigyan ng pagkain? Subukan kaya natin, huwag siyang hanapan ng pagkain. Hindi kumilos si kamay, hindi kumilos si paa, hindi kumilos si tiyan, o rather si bibig, hindi rin kumilos ang ibang bahagi ng katawan. Amen? So, means to say, wala na pong makain, wala na pong magiling na pagkain si tiyan. Amen? Nagtataka sila nung wala nang ginigiling na pagkain si tiyan. Nangihina na yung paa, nangihina na yung katawan, nangihina na yung ibang bahagi ng katawan. So nagtatanong sila ngayon, ano kayang meron? Bakit hindi na tayo makakilos? Bakit hindi na tayo makakain? Amen? Yung pala, yung pagkain na hinahanap nila, ginigiling ni tiyan, at yung sustansya, dinidistribute sa iba't ibang bahagi ng katawan. Amen? Meron pong pakinabang ang bawat isa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi po kinalulugdan ng Diyos kung ang katawan ay nagkakaroon, minamahal, ng pagkabahagi. Basahin natin uli ang Biblia, mga minamahal. Verse 12 ng 1 Corinthians chapter 14. Ano po ang sinabi ng Biblia? Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. May kamay, may tenga, may mata, may paa, iba't ibang bahagi ng katawan. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi siya sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi naman ako mata, hindi ako bahagi ng katawan. Amen? Bahagi ka pa rin ng katawan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kamay ka, bahagi ka ng katawan. Paa ka, bahagi ka ng katawan. Amen? Meron lang tayong iba't ibang function sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tinawag kami bilang mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman pwede na lahat tayo preacher. Pwede ba yon? Wala nang makikinig. Everybody shout, praise the Lord.
Hindi naman pwede lahat tayo instrumentalist. Hindi naman pwede lahat tayo choir. Amen? Hindi rin pwede na lahat tayo manggagawa. Dahil kapag lahat tayo manggagawa, sino pang magtatrabaho? Kung walang magtatrabaho, sino ang magbibigay? Kung walang magbibigay, paano tayo makakabayad ng kuryente, mga minamahal na ating ginagamit every service? So hindi tayo pwedeng lahat maging manggagawa. Meron tayong kanya-kanyang calling. Meron tayong kanya-kanyang pagkatawag. Meron tayong kanya-kanyang mga tungkulin. Meron tayong kanya-kanyang obligasyon. Obligasyon na dapat nating gampanan para sa ikatitibay ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibang pagkatawag sa inyo sa pagkatawag sa amin. Everybody shout, praise the Lord. Kung pwede nga lang tumanggi sa pagkatawag namin, tatanggi kami dahil mahirap ang pagkatawag sa amin. Hindi biro. Everybody shout, praise the Lord. Kaya once, mga minamahal, na pag-uusapan yung pagkatawag, hindi ko mapigilan tumulo ang luha. Dahil hindi biro yung pagkatawag sa amin bilang manggagawa ng Diyos, bilang mga ngaral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, hindi naman makakabuti kung kami tatanggi. Hindi naman makakabuti kung kami aayaw. Amen? Kaya't minabuti ng aming puso, ng aming isip, tawagin o yakapin ang tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang purpose? Para maging blessing kami para sa inyo. Ang layunin, bakit namin ninakap ng mahigpit ang pagkatawag sa amin ng mahal na Panginoon? Para makatulong kami sa ikatitibay at ikalalago ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Iba-iba ang pagkatawag sa atin. Iba-iba ang function natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, hindi po pwede lahat tayo maging manggagawa. Amen? May mga specific talaga na tinawag ng Panginoon para maging manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi pwede na lahat tayo maging mag-aawit na lang. Everybody shout, praise the Lord. May kanya-kanya tayong function. Ngunit sabi ng Biblia, hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi ako bahagi ng katawan dahil hindi ako mata. Hindi rin pwedeng sabihin ng mata na hindi ako bahagi ng katawan dahil ako'y paa. Hindi rin pwedeng sabihin ng paa na hindi ako bahagi ng katawan dahil ako ay mata. Amen? Lahat tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo at may layunin ang Panginoon. Bakit Kanya tinawag? May tungkulin na inatang ang Diyos sa iyong balikat para iyong gampanan, para sa ikatitibay ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pwedeng hindi mo gagampanan ang tungkulin na yan na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil dyan ka titibay, dyan ka pagpapalain, dyan ka lalakas, dyan ka tatago. Mga minamahal, as long na ginagampanan mo ang tungkulin mo para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nagkakaroon tayo ng mahigpit na attachment. Nagiging engaged tayo sa gawain ng Panginoon as long na ginagampanan natin ang ating tungkulin, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Natapat ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Natapat maraming sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi magagsasabing ang mata sa kamay na hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo, mga minamahal, sa paa na hindi kita kailangan. Amen? Amen? Hindi pwede nating sabihin na hindi natin kailangan ang mga beloved instrumentalists. Kailangan natin sila. Importante sila sa gawain. Huwag lang magpa-importante. No? Iba yun eh. Iba yung nagpapa-importante sa importante. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi kapag wala silang tutugtog, ipatay ang ating pagsamba. Naniniwala kayo? Walang sounds, walang drums, walang gitara, walang instruments, walang tutugtog. Yung ating pagsamba, patay. Maniwala kayo, kahit subukan nating sumamba na walang instrumentalist, walang instrumento, ang ating pagsamba ay patay. Kulang. Amen? Kaya linikha ng Panginoon ang iba't ibang uri ng instrumento dahil nalulugod, nahihipo ang Diyos sa iba't ibang mga tugtugin na ginagamit para purihin at sambahin ang ating mahal na Panginoon. So kailangan natin sila. Amen? Wag lang, importante sila sa gawain ng Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, wag lang magpa-importante. Mga preachers,
Kailangan natin sila sa gawain ng Diyos. Tama po ba? Amen. Dahil silang ginagamit ng mahal na Panginoon para mapakain tayo spiritually. Kung walang preacher, subukan natin. Mga minamahal, i-picture out natin ang gawain ng Miyerkules na walang preaching dahil walang preacher. Subukan natin araw ng Biyernes, i-picture out natin na walang preaching dahil walang preacher. I-picture out natin araw ng Linggo, mga minamahal ko, walang preaching dahil walang preacher. Anong mangyayari sa gawain, mga minamahal? Hindi tayo, mga minamahal, manunurture. Hindi tayo mariremind sa goodness ng Diyos, sa kabutihan ng mahal na Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kung walang matapang na mga ngaral na nangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon na buong puso at buong lakas na ipinapangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Importante sila. Amen? Kaya lang wag magpa-importante. Mga beloved choirs, importante sila sa gawain ng mahal na Panginoon dahil may kanya-kanya silang mga duties na ginagampanan. Bilang manggagawa, hindi namin ito kaya ng kami lang. Kailangan namin ng mga mag-aawit, ng mga katuwang, ng mga katulong sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat tayo ay kailangan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga manggagawa, kailangan natin ng mga manggagawa. Tama po ba? Kailangan nyo ba kami? Mukhang mahina yung amen ninyo eh. Kailangan nyo ba kami, minamahal? Ganun din kami. Kailangan namin kayo. Everybody, alam nyo ba, as a full-time worker, excited kami every gawain dahil makikita na naman namin kayo, mga minamahal. Makakapiling na naman namin kayo. Hindi naman ibig sabihin na nagsasawa na kami sa mukha namin isa-isa, no? Dahil araw-araw kaming nagkikita. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun na nagsasawa kami sa katitingin sa mukha ng bawat isa sa amin dahil araw-araw kami nagkikita, nagkakasalubong, nagkikita sa puran. Hindi po. Iba yung excitement namin na nadarama every time na idadaos ang gawain. Galak ang aming mga puso. Maniwala kayo, galak ang aming puso na makita namin kayo na patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga pag Wednesday, nalulungkot kami. Lalo na kung maulan. Amen? Dahil mas marami pang bakanting upuan kaysa sa nakaupo. Everybody shout, praise the Lord. Iilan lang yung nakikita. Nakakalungkot. Alos pinanghinaan kami ng loob. Lalo na kung maulan, mga minamahal, baha. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Iilan lang ang nakakadulong. Nalulungkot kami. Amen? Pero ganun pa man, nagpipray kami. Maniwala kayo, gigising kami ng umaga. Nananalangin kami na mahal na Panginoon. Hipuin mo ang kapatiran. Kausapin mo silang dumalo. Kausapin mo silang manambahan. Ikaw ang mag-ingat sa kanilang pagdalo. Bigyan mo sila ng maayos na sasakyan. Pamasahe para makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil ang kagalakan naming mga manggagawa ang makita kayong mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kailangan namin kayo kung paano kailangan ninyo kami. Dahil kung ang gawain ay walang manggagawa, tingnan po ninyo, maraming outreach, walang manggagawang nag-aasikaso, walang manggagawang nag-i-stay. Ano ang nangyayari? Ang gawain hindi lumalago, hindi napapangalagaan ng maayos, minamahal. Amen? Ang gawain ng Panginoon. Siyempre, siguro kung ang manggagawa, mga minamahal, merong sweldo. Amen? Siguro manggagawa, maraming papasok bilang manggagawa, maraming mag-a-apply bilang manggagawa dahil may sweldo, may kita, mataas ang salary income monthly. Pero sadyang pinaitulot ng mahal na Panginoon ng mga manggagawa, walang sweldo upang sila'y umasa sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Upang sila'y matutong manalangin, upang sila'y umiyak ng umiyak, mga minamahal, dahil ang pagpapala ay galing sa Diyos. At kung gaano kalapit ang ating mga tuhod sa sahig, ay ganoon kalapit ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siguro pinaintulutan ng Panginoon na wala kaming, sapagkat sabi ng Biblia, tinanggap ninyong libre, ibahagi ninyo ng libre. Siguro kaya ganoon, kaming manggagawa, wala kaming sweldo,
nagpapagal kami, gumagawa kami sa gawain ng mahal na Panginoon, wala kaming sweldo, pero magtataka, mga minamahal, kaming mga manggagawa, galak kaming gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil hindi kami tumitingin, minamahal, sa mga pinansyal na mga bagay. Ang aming tinitingnan ay maluwalhati namin at mapaluguran ng Diyos dahil alam namin na kapag maluwalhati ang Diyos ang hihipo sa inyong mga puso upang tulungan ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang itinuro sa amin ng aming mahal na pastor. Huwag manghihingi, minamahal, bagkus kung nangangailangan, manalangin, umiyak, lumuhod upang mahipo ang puso ng Panginoon. Dahil kapag mahipo ang puso ng Diyos, magugulat ka. Ang iyong hinihiling ay ibibigay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa iyong harapan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kailangan natin ang isa't isa. Lalo tigit sa lahat, kailangan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi rito, kaya't ibigay natin ang buhay natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano man ang part mo sa iglesia, ibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Ano yung kaya mong ibigay? Amen. Anong kaya mong ibigay sa Diyos? Ibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Ibigay mo ng walang reserbasyon. Ibigay mo ang buhay mo, ibigay mo ang lakas mo, ibigay mo ang talento mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ano mo may tutulong mo sa iglesia? Kung dyan ka tinawag, dyan ka gagamitin ng mahal na Panginoon. Ibigay mo ng walang pag-aalinlangan sapagkat ang sabi rito, once we offer our lives and use our talent in God's holy vineyard, the church, the body of Christ will be edified. Amen? Kapag ibigay natin ang talento natin sa gawain ng mahal na Panginoon, Lord, ito lang ang kaya kong ibigay. Mahal na Panginoon, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong tumugtog, hindi ako marunong mangaral, mahal na Panginoon. Pero kahit sa ganitong paraan, makatulong ako sa pag-arrange ng upuan, makatulong ako sa paglinis ng CR, makatulong ako sa pagligpit ng mga basura. Masaya na ako dito, mahal na Panginoon, dahil ginagawa ko ito para sa iyo. Wala pong pagkakaiba yan, minamahal. Oo, maliit na tungkulin kong titingnan, ikaw lang ay nagwawalis ng mga basurang nakakalat. Maliit na tungkulin kong titingnan na ikaw ay nag-arrange lang ng upuan, pero sa paningin ng mahal na Panginoon, lahat yan ay pantay-pantay dahil ginagawa natin ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Once we offer our lives at payagan nating gamitin ito sa iglesia, our talent, mga minamahal, in God's holy vineyard, ang sabi ng ating pinag-aaralan, the church and the body of church will be edified. Ang purpose natin, bakit natin ibinibigay ang buhay natin, nagpapagamit tayo sa gawain ng mahal na Panginoon kahit walang sweldo, kahit walang bayad, gano'n naman yung blessing na ibinibigay sa mga ginagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero sabi pa nga ayon sa kanilang testimony, kahit maliit lang na barya ang ibinibigay sa kanila, ngunit masaya sila dahil ito'y galing sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo. Everybody shout, praise the Lord. Noon, kumikita tayo, mga minaman ng limpak-limpak na salapi, makapal ang laman ng pera sa ating mga wallet. Ngunit hindi tayo satisfied, hindi tayo masaya. Pero nung tayo nagpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, gaano bang 20 pesos? Gaano bang 50 pesos? Ngunit magtataka ka, masaya kang tinatanggap ito dahil bunga ito ng iyong pagpapagal at tanda ng pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Para maging matibay ang iglesia ng Panginoon, lahat tayo ay magpagamit sa gawain ng Diyos. Amen? Once na ibigay natin ang buhay natin, magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, magiging matibay ang iglesia. Last verse po, mga minamahal, Matthew chapter 25, verse 14, after verse 13. Praise the Lord. In the book of Matthew chapter 25, verse 15 up to 30. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that received the 5 talents went and traded with the same, and they made them other 5 talents.
And likewise he that received 2, he also gained another 2. But he that received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5, praise the Lord, 5 talents came in the brought other 5 talents, saying, Lord, thou hast delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou art good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. He also that received 2 talents came and said, Lord, thou delivered unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. And the Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Amen. Then he which had received that 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went hid thy talent in the earth. Lo, thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not sowed. Thou oughtest therefore to put my money to the exchangers, and then at my coming I shall have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall be abundance. But from him that hath not shall been taken away even that which he had. Last verse. And cast ye the unprofitable servant into utter darkness. Thou shalt be weeping and gnashing of teeth. Amen. Start na lang po tayo sa verse 14 to 21. Sa Tagalog po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 25, mga talatay 14 hanggang 21. Amen. Praise the Lord. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinimahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, praise the Lord. At ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon. At siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa kayunding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi niya sa kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuting at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung word na talento, in other words, maminamahal, meron pong 3 alipin na binigyan ng talento. Ang isa ay 5, ang isa ay 2, ang isa ay 1. So in other words, ito po ay puhunan, mga minamahal sa paghahanap buhay. Ang minention lang sa Biblia is
word talent, talento, mga minamahal. Yung binigyan ng 5, ang ginawa niya ay ikinalakal niya yung 5 talento na binigay sa kanya. Everybody shout, praise the Lord. Naging 10. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Dahil ikinalakal niya, naghanap buhay siya upang ang 5 ay maging 10. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din ang 2. Binigyan ng 2 talento. Ang ginawa niya sa 2 talento ay ikinalakal niya hanggang ang 2 ay naging 4. Palakpakan na atin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, good and faithful servant. Amen. Mabuti. Amen. At tapat na alipin. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang tawag sa kanila. Meron pong isang tao doon na binigyan ng 1 talento. Alam po ninyo ano ang kanyang ginawa sa kanyang 1 talento? Kanya po itong hinukay sa lupa at ilinibing sa lupa yung 1 talento. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag sa kanya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, is a wicked and slothful servant. Amen? Masamang alipin, tamad na alipin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dapat ay tumulat ka sa mga aliping ito. Merong 5 talento. Ano ang kanilang ginawa, mga minamahal? Amen? Ikinalakal nila upang ang 5 talento ay maging 10. Yung 2 talento ay maging 4. Ikaw na binigyan ko ng 1 talento, batid mo na ako'y isang Panginoon na kumukuha ng mga bagay na hindi akin. Bakit hindi mo naisip na ang 1 talento ay ilagay sa bangko o kaya ikalakal ang 1 talento upang sa aking pagbabalik ang 1 talento ay maging 2? Anong ginawa, mga minamahal? Sabi ng mahal na Panginoon, you wicked and slothful servant. Masamang alipin. Amen? Mga minamahal, tamad na alipin. Bakit hindi mo ipinangalakal ang talento na ibinigay ko sa iyo? Ibig sabihin, ganun din sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong taglay na talento, kailangan ipagamit natin ito sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil ang layunin ng Diyos, bakit binigyan ka ng ganyang uri ng talento? Upang magamit ka sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At kung ikaw ay may taglay na talento at hindi mo ipinapagamit sa gawain ng Diyos, katulad ka lang, mga minamahal, ng isang alipin na binigyan ng 1 talento. Ano ang kanyang ginawa? Ilinibing niya at ibinaon sa lupa, mga minamahal. Pagbabalik ng kanyang Panginoon, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na masamang alipin, ikaw na tamad na alipin, binigyan kita ng 1 talento, ngunit ang 1 talento na ibinigay ko sa iyo, bakit mo ibinaon sa lupa? So ibig sabihin, kapag ikaw ay may taglay na talento at kapasidad na pwede kang magamit sa gawain ng Panginoon at hindi mo ipinapagamit ang talento sa harapan ng Panginoon, you are wicked and you are slothful servant. Sabi ng mahal na Panginoon, masama kang alipin, tamad kang alipin. Bakit? Binigyan ka ng kapasidad ng Panginoon para makatulong at magamit sa gawain ng Panginoon, pero hindi mo ibinigay ang talentong yan para magamit sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Every time na ginagamit tayo, mga minamahal, ang mga talento ginagamit natin sa gawain ng Panginoon, we offer our special offering to the Lord. Amen. Kagaya ko, ako'y preacher. Every time, mga minamahal, na binibigay ko ang buhay ko sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, I offer to the Lord yung special offering na kaya kong ibigay. For me, ito lang ang kaya kong ibigay sa mahal na Panginoon. Amen. Wala akong kayang ibigay pa maliban sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang part mo sa gawain, yan ang kaya mong ibigay sa gawain. Ibigay mo ng walang pagtanggi. Ibigay mo, ipagamit mo ang talento mo sa gawain ng Panginoon upang hindi kang maging halintulad sa isang alipin ng kanyang iisang talento. Iisa na nga lang, ibinaon pa sa lupa. Ang tawag sa kanya ng Panginoon, tamad at masamang alipin. Amen? Pero doon sa 5 na ikinalakal na naging 10, doon sa 2 na ikinalakal na naging 4, ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa aking piging, tapat, amen, at mapagkakatiwala ang alipin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tigapit, kung ikukumpara nating mainam ang bigay ng Diyos sa atin, start from the very beginning na nakilala natin ang mahal na Panginoon. Kung bibilangin natin, hindi na mabilang. Amen?
Kung titimbangin natin yung blessing ng mahal na Panginoon, materially, financially, spiritually, physically blessing, kung ating titimbangin, halos hindi na matimbang ang bigat. Kung dami, halos hindi na mabilang yung blessing na bigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen. Ikumpara sa maibibigay natin sa Kanya. Kung ikukumpara yung bigay ng Diyos, mga minamahal niya sa bawat isa sa atin, ikumpara sa mga naibigay natin sa Kanya, katiting, napakaliit na bagay lang, mga minamahal, yung naibibigay natin sa mahal na Panginoon. Tapos yung maliit na bagay na yon na pwede mong ibigay sa Panginoon, pero hindi mo ibinibigay, amen, nakakahiya naman siguro. Yun na lang ang pwede mong ibigay, yun na lang ang pwede mong i-offer, yun na lang ang pwede mong ipagkaloob sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo pa ibibigay, samantalang kung bibilangin ang mga bigay ng Panginoon sa buhay mo, ay hindi na po mabilang. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya't kung ikukumpara ang bigay ng mahal na Panginoon sa atin, sa mga binigay natin sa Kanya, sadyang napakaliit ng ating pwedeng ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. This is the only thing that we can give. This is the only thing that we can offer. This is the only thing that we can do. Amen. Ang magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya't ginagamit ka as a finest choir, as a youth choir, as adult choir, mga minamahal, buong galak mong purihin, buong galak mong ialay ang buhay mo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ikaw naman na nakaupo dyan, pwede ka naman maging adult choir, bakit ayaw mong ibigay ang buhay mo sa adult choir? Pwede ka man mag-youth choir, bakit ayaw mong ibigay ang buhay mo sa youth choir? Pwede ka naman mag-finest choir, bakit ayaw mong ibigay ang buhay mo sa finest choir? Ano ang dahilan? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sa magitan ng pagbibigay ng buhay mo sa gawain ng Panginoon, ay maging kabalikat ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya para sa akin, kung ako ang gagamitin ng mahal na Panginoon, sino ako para tumanggi? Sino ako para umayaw? Sino ako para ipagdamot ang talento na bigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon? In this way, may express ko sa mahal na Panginoon, Lord, narito ako, ang buhay ko, ang lakas ko, ang talento ko. Gamitin mo ako sa iyong banal na gawain. Habang ako'y nabubuhay, mahal na Panginoon, habang ako'y may lakas, habang pumipintig pang aking puso, gamitin mo ako sa banal mong gawain. Sa ganitong paraan ay maipahayag natin ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito ay awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaisa tayong ingatan ang gawain ng Diyos dito sa dako ng Zamboanga. In unity we stand, in unity we prevail, in unity we conquer, but in division we fall. Sa pagkakaisa magtatagumpay tayo. Sa pagkakaisa, mananatili tayong nakatayong matatag. Ngunit sa pagkabahagi, lahat tayo'y mabubuwal, lahat tayo'y mawawasak. Magkaroon tayo ng malalim na concern, magpapahalaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong pwede nating ibigay? Anong pwede nating itulong? Anong pwede nating ipagamit? Ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Buhay natin, lakas natin, talento natin para sa gawain ng mahal na Panginoon. If you ask me for an offering, I will give it. If you want to sacrifice, I will pay. That my life is all I have, and I will live it. Dedicated to God of your name. Humbly I come, Daddy will I wait for your command. I could give my trust to you for your service. I delight in the guidance of your hand. Lahat tayo mawit sa mahal na Panginoon. Here I am, Lord. Use me for your glory. Gamitin mo ako, mahal na Panginoon. Sabihin natin, Lord, here I am. Here I am, Lord Jesus.
Make this song a prayer. Gawin nating panalangin ang awiting ito, minamahal. Sabihin natin, Panginoon, narito ako. Within the book of truth is leading in my heart. Written on its face from the beginning. Hallelujah. There's a calling to take my life. Yes, Lord. Here I am, Lord, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Hallelujah. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Truth is leading in my heart. Read on its page from the beginning. There's a call for me to stay my heart. Yes, Lord, hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, oh here I am. Here I long to do your will. Yes, Lord. I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Oh Lord. Lord, here I am. Here I am. And I long to do your will. Here I am, I follow your command. Oh Lord, hallelujah. Here I am, Until my calling is fulfilled. here I am, Yes. Glory to Jesus, hallelujah. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Luwalhati na Diyos ang banal at dakila mong pangalan, mahal na Panginoong Jesus. Tunay na dakila ka. Patuloy namin ialay ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon. Gamitin mo kami para sa gawain mo. Habang kami may buhay, may lakas, habang kami may hininga at may tinig, patuloy namin ialay ang aming buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, tayo po muna'y dadako sa ating banal na hapunan. Ang ating banal na hapunan ay pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at pag-inom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Ng ating mahal na Panginoon, siya po'y namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng ating buhay na Diyos, gawin ninyo ang mga bagay na ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Ang sabi ng Biblia, aklat ng unang Korinto, kabanatang 16, ang talata po, may namahal ko, ay talatang 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat
ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon, minamahal. Bago tayo kumain ng tinapay at uminom ng saro, ating pong ilagak ang ating mga puso sa banal na paanan ng mahal na Panginoon at magsisi sa lahat po ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating mga pagkakasala sa oras nito. Mga minamahal, humingi po tayo ng tawad sa mahal na Panginoon sa ating mga pagkukulang. Napagkat sabi ng Biblia, kung tayo kakain ng tinapay at iinom ng saro na hindi karapat-dapat, ito'y nagiging hatol sa ating mga katawan. Kaya't pigain natin ang ating mga puso, minamahal, ang ating mga isip. Humingi tayo ng tawad sa mahal ng Panginoon. Kung hindi naman tayo magtitake, dahil iniisip natin na hindi kayo karapat-dapat, nagkakasala pa rin kayo, minamahal, dahil ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, ito po'y utos ng mahal ng Panginoon na gawin natin at gawin natin ang gawin, mga minamahal, bilang pag-alaala sa Kanya. Kaya tayo po'y manalangin, humingi tayo ng tawad. Kung pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat, lumuhod ka, kapatid. Umiyak ka sa mahal ng Panginoon. Itaas mo ang iyong dalawang kamay. Ipakita mo sa Panginoon na ikaw ay totoong nagpapakumbaba. Ipakita mo sa Panginoon na ikaw ay totoong nagsisisi. Tayo po'y manalangin sa mahal ng Panginoon. Tandaan po ninyo ang sinabi ko, kapag hindi kayo mag-take, dahil pakiramdam ninyo hindi kayo karapat-dapat, magkakasala pa rin kayo sa mahal ng Panginoon. Kung mag-take naman kayo nang hindi kayo karapat-dapat, ay magkakasala din kayo sa Panginoon. Kaya't iisa lang ang solusyon. Iisa lang ang solusyon, kapatid. Ang pigain mo ang iyong puso, ang magbalik loob ka sa Panginoon, ang magsisi ng buong puso, humingi ng tawad sa mahal ng Panginoon at makisalo sa banal na hapunan, mga minamahal, sa araw na ito upang pakalinisin ka, tugasan ka ng Diyos sa magitan ng Kanyang banal na dugo. Tayo po'y sama-samang manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras dito, narito kami, mahal ng Panginoon, sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan, ano man ang aming mga pagkukulang. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Pakalinisin mo kami, ang aming mga puso sa oras nito. Hugasan mo kami, O Diyos, sa pagitan ng iyong banal na dugo na pango sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Make us worthy, that is Lord. Make us holy, that is Jesus. Make us pure, that is Lord. Hallelujah. Let it pray for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hawakan po natin, minamahal ko, ang tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi dapat siyang nagdusa. Dapat tayo ang nagdusa dahil tayo ang makasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig, wagas na pag-ibig ng Panginoon, inako niya ang lahat ng hirap, mga minamahal, upang lamang tayo po'y matubos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng unang Korinto, kabanatay 11, ang talatay 23-24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus. Nang gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay, at ito ang kanyang sinabi, dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay, minamahal. Hawakan natin ang sarong ito. Ang sarong ito ang isang dugo ng mahal na Panginoon. Dugo na tumigis upang tayo po'y mapatawad. Dugo na tumigis upang tayo po'y malinis. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is the remission of sin. Walang kapatawaran
ang ating kasalanan kung si Kristo ay hindi nagpadanak ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ng Panginoon ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, Panginoon, iyong pag-inom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang dakilang biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kadakilaan. Hallelujah! Sa bawat sugat mo, tumaloy ang banal mo. Di ba inalimutan ka, nilaraan ang iyong pagod. Dahil lahat ng dusa na dapat ay para sa akin. Salamat po. Salamat sa iyong pag-ibig. Di mapilang ang mga latayan, bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Dinilang, inalimutan ka, tinuraan ng iyong lahat. Ginagawa mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hallelujah! Di mabilang ang mga latayan, bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipad, inalimutan ka, tinuraan iyong mukha. Glory to Jesus! Inako mo lahat ng dusa na dapat para sa akin. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Inako mo lahat ng dusa Tuwing ka, mahal na na Panginoon. dapat Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa amin sana, mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Worship the name that is Jesus. Sa oras nito, minamahal, habang ramdam natin ang presensya ng mahal ng Panginoon, tayo may manalangin para po sa ating mga pangangailangan, minamahal. Hindi pa po binubukan ng ating labi, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo ang asam ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Hindi pa man po binubukan ng aming labi, ay batid mo ng asam ng aming puso. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo ito ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming panghawakan, patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming patatagin. I-revive mo kami palagi, Lord. I-comfort mo kami palagi. Aliwin mo kami palagi, mahal ng Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan sa gitna ng mga pagsubok, problema, gitna ng mga suliranin, makapagpatuloy kaming lahat na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating, mahal na Panginoon. Mapag-alamin mo ng aming pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Turuan mo kaming ibigin ka higit sa ano pumang mga bagay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
As a point of contact, ipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman, sakit gumaling, problema malutas sa pangalan ng Jesus, amang banal Diyos sa dakila, mapagpala sa oras nito, mahal na Panginoon, iunat mo pong mapagpala kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo ng mga karamdaman, ikaw magpagaling, mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan sa punong panalangin ng mga pastor, cast out right now, and by the power of darkness and the gangs of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, mga karamdaman, panghihina, lupaypay, palalamig, pag-alinlangan, kahirapan, kawalan, sa pangalan ng Jesus, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa oras dito, minamahal, tayo po muna'y tumayo. Amen. Praise the Lord. Itaas mo natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love toward dearest Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian ay tanging sa ating mahal na Panginoong Kristo po lamang. At para po sa ating minamahal na mga bisita, mga minamahal sa ating po mga